Magandang araw, ito ang buhay na may Diyos. Mga kapatid, kung gusto mong maging payapa ang buhay mo, simulan mo sa puso mo. At ayon nga dito sa talata ng Kawikaan 4 verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Mga kapatid at kaibigan, madalas iniisip natin na ang problema ay nasa paligid, sa tao, sa sitwasyon, sa kakulangan. Pero ang totoo, ang laban ay nagsisimula sa puso. Kapag ang puso mo ay puno ng paghahambing, unti-unting papasok ang inggit. At kapag may inggit na, susunod ang galit. Kapag may galit na, mawawala ang kapayapaan. At ayon nga dito sa talata ng 2 Corinto 10 verse 12, hindi kami nangangahas na ipantay o hihambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Ang sarili rin nila ang ginagawa nilang sukatan at pamantayan ng kanilang sarili. Ibig sabihin, ang pagkukumpara ay hindi galing sa karunungan ng Diyos. Ito ay nagdadala ng kaguluhan sa puso. Mga kapatid, ang sekreto ng payapang buhay ay hindi paramihan ng meron, kundi kalinisan ng puso. Stay humble, be kind, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. At ayon nga dito sa talata ng Efeso chapter 4 verse 2, kayo'y maging magpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Kapag hinayaan mo tumigas ang puso mo, kapag nasanay ka sa galit, inggit at sama ng loob, unti-unting mawawala ang presensya ng Diyos sa buhay mo. At ayon nga dito sa talata ng Ezekiel 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Gusto ng Diyos palitan ang matigas mong puso, gawin itong malambot at mapagmahal at buhay. Mga kapatid, maaaring magaling tayong magtago ng nararamdaman. Maaaring kaya nating magpanggap sa tao. Pero tandaan, ayon nga dito sa talata ng Hebreo chapter 4 verse 13, walang nilalang ang makapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Kilala ng Diyos ang tunay mong puso kahit hindi ito nakikita ng iba. Kung ikaw ay naloko, kung ikaw ay nasaktan, huwag mong hayaan na ang puso mo ay maging katulad nila. At ayon nga dito sa talata ng Roma 12 verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kahit hindi mo nakikita, may Diyos na nakakakita. Mga kapatid, ang puso ang pintuan ng Diyos sa buhay natin. Kung malinis ang puso mo, may kapayapaan ka. Kung mapagkumbaba ka, may gabay ka. Kung puno ng pag-ibig ang puso mo, makikita ang Diyos sa buhay mo. Pero kapag ito'y sarado, mawawala ang direksyon, mawawala ang kapayapaan, mawawala ang presensya ng Diyos. Ingatan mo ang puso mo dahil hindi lang ito para sa damdamin. Ito ang tahanan ng Diyos sa buhay mo. Okay mga kapatid, bago ako magtapos, gusto ko lang sabihin na bantayan nyo ang puso nyo, panatiliin itong healthy. Huwag nyong papapasukin ang mga negatives or mga hindi karapat-dapat para hindi maging stress ang buhay mo. At ito pa ang pinakamaganda sa lahat mga kapatid. Kapag ang puso mo at ang buhay mo ay isinuko mo sa Diyos, ay mayroon kang kapayapaan. At kapag pinapasok mo ang Diyos sa puso mo, mawawala na lahat. Mawawala na lahat ng inggit, galit at mga worries sa buhay mo. Dahil may kapayapaan ka na sa Panginoon.